Magandang hapon mga viewers. Kumusta na kayo? Andito na naman po tayo sa ating live show ng Team Pacific Philippines sa aking slot na pangkabuhayan, pangkalusugan at pamahalaan. But ngayong oras na to ay masyadong exciting ating pag-uusapan. At meron po tayong special guest ng dalawang taong matupuno. Ang ating guest ngayon na ipapakilala ay ang isa sa Team Pacific Philippines, si Sir Meng, na isa siya sa nagla-live show, kanyang pangatlong program, at isang pastor mula sa Palawan, si Brother Joel Hecalao na aking kapatid. Pag-uusapan po natin ngayon ang paranormal activity na mas higit silang nakakaalam ng patungkol dito. Sir Meng, Brother Joel, ating ipakilala na ang ating guest ngayon. Sir Meng? Okay, ito pong mapagpalang hapon sa lahat at very gloomy afternoon po sa lahat ng nakikinig sa segment show ni Miss Lynn Domingo, ang gandang Lynn TV ng kanyang YouTube channel. And ako po ay nagagalak, Miss Lynn, at in-invite mo ako dito sa iyong segment. And catchy very catchy itong topic mo, kwentuhang patungkol sa paranormal activities. And meron tayong import na o export. May import tayong pastor na mag-guide sa atin spiritually and biblically or galing sa Bible para hindi tayo ma-misguide sa ating pag-uusapan para sa hapon na to. Miss Lynn, huwag mo nang patagalin. I-introduce mo na si brother or si Pastor Joel Hecalao. Nasa na si Pastor? Siya po ay isang pastor ng, hindi ko alam po anong church, siya na po ang magsabi, pero siya ay galing Palawan at siya ay malalim na pagkakaunawa pagdating sa usapang spiritual or usapang paranormal. Pasok na, Pastor Joel. Relate naman ako dun sa topic na pag-uusapan ngayon. Pwede po ako magbigay ng konting pahayag, lalo na binanggit po yung kilabot. Meron po talagang, kahit sa Biblia po ay meron din ganyang mga senaryo ng kilabot. So bakit po ba tayo kinikitabutan? Bakit po ba mayroong mga ganong senaryo na minsan parang wala lang naman, bigla ka na tataasan ng balahibo at bakit bigla ka na lang kikilabutan? Kung labas po ko doon sa paliwanag ng scientific paliwanag, yan naman po ay pinagpauna nga sa atin kanina. Sa aming part po na since kami ay nasa realm ng spiritual, ay isa po itong sense, no, na kasama doon sa tao na meron pong kahit po sa Biblia, sa Genesis pa lang, noong kung ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham, ay naghintay po si Abraham sa Panginoong Diyos at sa paghihintay na inihanda po niya yung mga hayop na hinati sa gitna at dadaan doon yung, kasi gano'n sila magkaroon tipanan, dadaan doon ang both parties at para ma-purge po yung tipanan na yun. At kung dumating po ang Panginoon ay hindi mo na simple matilim, nakatulog si Abraham araw kasi sa nagpasimula at yung dumilim ay nakaramdam po siya ng matinding kilabot. Kaya pala, dumating na ang Panginoong Diyos na may kapagtipan sa kanya. So yung pong kilabot, on that sense ay, ito pala ay masasabi natin, inherent din po sa tao. No? Na kapag mayroong spiritual being or sabihin natin isang elemento na espiritu, ay meron din ilan na nakakaramdam ng ganito. Yan, nabiglaan yan. Nakarelate na ako ngayon. Sabi ko sa iyo, kaya kailangan ko muna statement yung, pastor, ito na-experience ko siya most of the time, na parang kapag ka medyo... Ito po may paliwanag po dyan ang mga tinatawag natin mga paranormal experts. Isang napahinggan ko dyan si Jamie Licao po. Pero since na hindi naman ako dun sa field niya, kaya ako po, labas po sa pagpapaliwanag sa bagay niya. Pero narinig ko na po yung paliwanag na tungkol dyan kay Jamie Licao po.
Okay. So, yung palang mga topic na ganito, talaga palang, kaya sabi talagang kailangan natin mag-disclaimer na medyo malalim ang topic na to na para Yes, dun sa oo. atin, baka mamaya hindi sila makarelate because kaya ako din, bilang matagal na rin ako nag-aanit, Sa reality, Pastor. Yun ang isang bagay na mahirap kasi una-una, mas magiging madali sana kung alam mo na talaga yung palalagayan mo na ikaw na, kasi may mga tao na, di ba, meron silang mga mental disorder. So, kung merong historical background na tayo, so pwedeng mas malamang na may kinalaman doon sa Hallucination. Sa hallucination. Ngayon, kung wala namang history ng bawa, mahirap din naman ding magsabi na yung ba ay hallucinations or yung ba ay totoong nakita. Kasi di ba nga, meron yung sakit na yung tinatawag na schizophrenia. Na kung saan Schizophrenia, yes, oo. malinaw naman nilang nakikita yung hindi nakikita ng mga iba. Pero at sa kabilang bahagi naman, ay meron naman talagang sa spiritual sphere, meron talagang mga espiritu na maaaring makita ng ibang mga tao. So, hindi natin alam kung yung ba nakita niya, ba lang, guni-guni lang ba yun? Talagang yun ay espiritu yung nakita. Kasi nagkalat sila, nakakarami nila. Oo, follow-up question ko lang dun sa sinabi mo, Pastor Joel. So, paano mo ngayon, kung ikaw, in your personal opinion, paano mo ngayon inihiwalay yung hallucination sa katotohanan? Meron ka bang ibang, may iba ka bang ginagawa? Or paano mo na-divide yun? Paano mo na-ihiwalay yun? In your personal opinion lang, Pastor. Sige, kung halimbawa naman ay, eto na sa na, may experience na, no? So, medyo lalabas ako sa Biblia. Yung mga time kasi na ako ay nakakita ng mga ganyan, nakakaramdam, ay yung aking, sabi natin, yung frequency ko ay nado sa negative level. Sabi natin, depression, or embittered, yun ang mga parang nakakaranas ng mga ganyan. Pero yung dumating na sa punto na ikaw ay masaya, so nagbabago yung frequency, so parang nag-off ba, hindi mo na, wala nang mga ganyang mga experiences. So, I think may kinalaman yun sa damdamin ng tao, no? Kaya nakaka-experience ng mga ganun. And ako nga, one time din na minsan ay ang lalim ng tulog ko ay ginising ako ng kilabot. Yun ang nagising sa akin, kilabot. Punta kayo nun, sarap-sarap ng tulog, tapos biglang kinalabot ka, pagmulat ng mata ko, nasa harapan ko na yung silhouette na napakalaki, itim na itim. So, sinong mag-expect na maranasan nyo dahil, at saka wala ako ibang iniisip. Dahil nga ako nagtutulog mo, wala akong malay sa bagay na yan. At hindi ko na-expect na mangyayari sa akin makakaranas ng gano'n. Pero meron naman pagkakataon na alas 6 ng hapon ay yung paghiga ko doon sa kama bigla na lang na kamay na mula doon sa kama sumaklot doon sa aking bato. Dito napatayo ako. Yung mga bata pa naman ako noon, mga high school pa lang ako noon. So, mga experiences ko na hindi naman wala namang kinalaman sa damdamin, hindi naman din ako malungkot noon. Kaya minsan nagkakaroon din ako ng confusion, pero mas maraming mga occurrences kapag negative ang yung pakiramdam. Yung energy, Pero hindi naman nangangahulugan na kung positive ang yung energy, ay hindi ka rin makakaranas. Dahil pareho kong naranasan yun mas maraming alamang, no, ako ay nasa negative na energy ang pakiramdam. So, may nakikita akong malaking, sige, go ahead, Miss Marian, sorry. Ibig sabihin, Pastor, yung ating subconscious mind, siya ba ay may kinalaman din sa kasi minsan nakakaranas din ako na bothered ako, I don't know why, and then, lagi ko yung nararamdaman parang bothered ako, yung wala naman akong dapat isipin, wala akong dapat problemahin, but my spirit parang tensionado, and then later on, there was something na ma-reveal sa akin about things to happen, o things na nangyayari pa lang.
So, ganyan, parang napaparanoid din ako sa, bakit ganun? Bakit ganun? Then, after na ma-solve yung mga something na yun, na parang nagbigay ng kayong pakiramdam sa akin, I will be at peace. You know, after that, all of a sudden, na-experience ko yan. After that, I feel the peace, ganun. And sabi ko, ba't kaya ganun? Parang may mga question din. But I believe dun sa sinabi mo, no, na kapag nasa negative thoughts ka, yung parang negative yung frequency na ano mo, mas madalas talaga yon. Para kasi yung utak mo na yung nagke-create, na ganito ka, ganyan, tapos kung ano nakikita mo, parang may nabulong na malakas sa'yo or something. So, galing kasi ako doon sa pagiging negative because of, yung pagkakalugi ko doon sa Depression. sa ginawa. Yung parang depression will lead me to something na parang kakaiba na yung mga nakikita mo, kakaiba na yung mga naririnig mo. But all of a sudden, because of parang yung frequency nga binago ko, I changed my mindset into parang positive, na less din siya, bihira, nagre-reveal man siya or something na may naiisip ako, but definitely I know how to solve and I know what to do. Parang gano'n. Though hindi naman malalim ang pagkakaalam ko sa mga ganyang bagay. Basta every time that I'm not at peace, I pray. Yun lang yung talaga una kong ginagawa. I pray na bigyan ako ng peace of mind because I don't know baka mamaya mapunta siya sa mas malala pagka hindi ko na control yung sarili ko mismo, no? So, yun yung parang parang mga gusto ko din itanong, bakit may mga ganong instances sa talaga bang kailangan siyang i-categorize na yun kapag depressed ka, mas madami yung pagkakataon na ganito ka maiisip mo, makikita mo, doon sa parang spiritual talagang, yung sinasabi nila parang may third eye ba yun? Parang ganon. Mm-hmm. Sa pagdating naman po sa Biblia, ipinaalam po sa atin na sobrang dami ng mga yan, may mga pangalan nga po biblically, no, na sinabi ang Bible dyan. Kung maalala niyo, nabanggit dyan sa Ephesians chapter 6, doon sa verse 12, na ang sabi nga po doon ay, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So, may mga ranking nga po sila. So, hindi natin alam, baka yun ay dahil na maaaring sa kagawa nila, kasama sa kanilang mga skill. So, yun never know. Mm-hmm. Yes. Tama. Kaya